Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. DWIC. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. Alas 5:31 at welcome sa ikalawang bahagi na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo. Ako po niyo tagapagbalita Susan Valdez Yadaw. Katabay po natin si Ka Edwin Inong. Ayan, si Ka Aaron Liway sa pagbabantay ng pagpasok ng baha kagabi. Aga ko na akawgip. Ako naman, napasarap ng tulog. Ayan, thank you very much kay Pinoy Gising, kay Drew Nasino, at saka kay anong pala ng partner ni Drew? Okay mga kaibigan, akala ko holiday ngayon ha. Speaking of holiday, ngayon ay September 4, 2025. Ang bilis ng araw talaga. Burr month na rin pero kasalukuyan pa rin po tayong inuulan. Ayan, parating na yung mga holiday. Holiday parang pagka pumasok na yung Burr, holiday season na. Pero speaking of holiday, pag-usapan nga natin itong mga holidays ngayon, mga regular holidays sa ating bansa. Ang dami ito itong tinitingnan natin na listahan ng holiday. Siyempre, ang New Year's Day, pagsimulan natin ito si January. New Year's Day, January 1, Thursday yun. Huwebes. Kaya pag sinabi mong Huwebes, mahaba ulit yung bakasyon sa bagay kapag pasok ng Pasko at saka bagong taon, mahaba yan. Kapag Thursday, tapos holiday na rin yung 30, 1 week vacation na naman yan. Ang Monday, Thursday, April 2, Good Friday 3. Hindi nilagay ko ng araw. Siyempre ano yun, kapag Monday, Thursday yun, ano ko dyan? So, sa April 2, 3. April 2, 3, 4, yun na naman yung yung Holy Week na tinatawag po natin. Araw ng kagitingan, 9 April. Magkakasunod ang holiday ng April. Ayan. At saka Labor Day na naman, May 1, Friday yon. So, medyo long weekend. Kasi Friday, Saturday, Sunday. Ayan. Pero mabuti na lang, merong pasok na ng Lunes. Independence Day, June 12, Biyernes ulit. Ayan. Buti na lang, Biyernes, hindi Huwebes. Kasi kapag Thursday, kinukonsider na rin yun na very long weekend. Kasi nga, ulob na Friday sickness na tinatawag po natin. National Heroes Day, ito yon yung August. Itong National Heroes Day every last Monday ng August. So, ang August 31 ay Monday. So, yun. Kaya sumakto siya na last Monday of the month. So, yun. August 31. Bonifacio Day ulit. Si November 30. Lunes naman siya. Christmas. Ang Christmas natin ay December 25, Friday. Ayan. Pero itong itong pinag-usapan natin dito para sa susunod na taon na 2026 na to. So kung Friday ang Christmas ng 2026, Thursday ang Christmas natin. Pero din, mahaba rin talaga yung bakasyon. Special non-working days. Ito yung special non-working days. Mas maliit yung overtime pay. Yan. Ninoy Aquino Day, August 21, All Saints Day. Special non-working pala siya, hindi siya regular, si All Saints Day. November 1, Feast of the Immaculate Conception of Mary, December 8, last day of the year, December 31. Yan, special working day siya dahil sa last. Yung pala yung category niya, last day of the year, December 31. Kaya dinideclare na rin siya na holiday para makapaghanda yung mga uuwi sa kanilang mga tahanan, lalo na yung mga nasa probinsya. Ayan, at ang EDSA People Power Revolution Special Working Day siya, hindi siya special non-working day, February 25. Ayan. At additional special non-working days naman ay Chinese New Year, February 17, special pala si Black Saturday, hindi siya regular day. Ayan,
So, mas maliit ang ano nun, ka-Edwin. Mas maliit yung overtime pay nun kapag special. Hindi siya regular. Black Saturday, April 4, All Souls Day, November 2, and Christmas Eve, December 24. Yan, holiday na rin ang 24. 24, Thursday, yan, ako. Sarap pakinggan yung mga holiday, para sa mga pumapasok. Pumapasok ng regular sa mga opisina. Ayan. Sa mga opisina kasi, kapag sinabing holiday, tuwang-tuwa na yan. Kasi nga, wala silang pasok. Pero po, sa mga trabaho, sa mga katulad po natin, trabaho po natin, mga nasa media, police, sa fire, sa health, yung mga nasa mga frontliner na tinatawag, wala pong holiday. Ayan. Meron din holiday pero kailangan mong pumasok. Yan. Kailangan yung ibang mga may mga magagandang trabaho na inaayawan na rin na ating mga kababayan kapag nasubukan na nila. Yun nga dahil nga kapag alam ko na, yung mga pulis, yan, narinig na natin yan Yung mga pulis, maaga sila nagre-retire. Ang retirement age nila is 56. Pero yung iba, mas inaaga na nila kapag nakarating na sila inamit na nila kasi bata pa sila na, pulis na sila. Iba, pag 30 years, 35 years pa lang sila, bata pa sila, nagre-retire na sila kasi nga, para ma-enjoy daw nila naman, ma-enjoy din naman nila yung buhay nila kasi nga daw kapag Pasko, yan yung mga panahon na kailangan magkakasama-sama yung pamilya, pero sila hindi. Ayan, hindi pa raw nila, iba, karamihan sa kanila, hindi pa nila nasubukang mamasko, nakasama yung kanilang pamilya. So, nasa tour of duty sila. Yun, hindi sila kasama doon sa regular na kung ano ginagawa ng ating mga kababayan o natin. Ayan, sila iba. Mas mga doctors, mga nurses, ganyan din. At lahat pa tinatawag nga po natin na mga nasa frontline. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Kumusta na? Eto nga kanina, akala ko maaga pa, sarap ng first gising ko. Sarap yata ng tulog ko. Yan, first gising ko, relax ako pagtingin ko ng oras yun. Para na naman ako, fast forward, bilis. Pero late pa rin. Ayan, tapos ngayon ko lang nabasa yung text ng ating partner. 2:00 na daw gising pa siya. Hindi siya makatulog. Alam na natin yun, kapag ganitong umuulan, nagpapanik na. Meron siyang panic attack. Yun, binabantayan niya yung tubig na papasok doon sa kanilang bahay. So yun, parang kumbaga siya yung tinatawag na flood control doon sa kanilang bahay. Kinokontrol niya yung baha. Ayan kung anong gagawin niya, siguro haharangan niya hanggat maharangan niya. Pero kapag andyan na, hindi na mapigilan, hindi na makontrol si flood, yan, hinahayaan niya na. Kaya yun. Sabi niya, delikado to, sabi niya, 2:00 nagising pa. Pero alam na natin yan na yun nga yung binabantin talaga niya yung kasama natin na tumulan niya na malakas yan, nagpapanik. Huwag ka na magpanik, di mo mapipigilan si flood. Hayaan mo siya pumasok. Ayan, i-welcome mo na lang. Ayan, kumusta po yung mga lugar na nababaha kahapon dyan sa Mayumbo? Baha na. Dito sa, ewan ko anong oras ang high tide. Meron tayo dito table. Nasa na yung table natin dito kay Edwin. Ayan. Ngayon ay kasasabi ko lang na ikaw yung flood control doon sa inyo, nandito ka na. Ngayon ay Miyerkules. Table. Pang itong linggong ito, Itong linggong ito. So ngayon ay Biyernes na pala ngayon. 6:42. Kaya paakyat pa lang yung tubig. Yan, 1.02. Yan, maliit lang naman. Pero high tide pa rin. So yung mga baha pa rin hanggang sa ngayon na hindi pa humuhupa yung baha dun sa kanilang lugar. Ano ba yung sasabihin natin sa inyo? Ano may magandang pampalubag loob sa inyo? Kaya yung iba lang, sila Sir Napoleon ko, wala, hanggang ngayon dulap din si kami. Yung ganun yung naririnig po natin na na mga nila,
yung mga comments nila, baha pa rin hanggang sa kanila. Hanggang ngayon, yung mga lugar talaga na wala nang malabasan ang tubig baha. Pero congratulate natin ang First District, si Congressman Art Celeste. Parang dito sa First District, siya pa lang yung nakakapaglabas ng kumbaga yung presentation ng lahat ng flood control projects niya sa First District. So inisa-isa niya na pinakita dun sa through Facebook yung mga videos ng kanyang mga flood control projects. At although meron yung sira, parang ganon, o may mga defect, ay sabi naman niya, sakop yun nung 5-year warranty na sasagutin pa rin ng mga contractor. Ayan. So, kaya lahat halos ngayon, ang tinututukan nila yung kanilang mga flood control projects ngayon. Yung iba ngayon lang nila tututukan. Yung iba nababayaran na, hindi nila namamalayan. Pero siguro yung iba hindi naman, kasi mapapakinggan din natin na mga projects nila nabayaran na daw pero hindi raw nila nabisita. Pero pagka ganyan yung mga district engineer, alam natin talagang lahat ng mga projects nila kailangan binibisita rin nila, lalo na yung mga, di ba, yung mga ilolons pa lang, or yung yung mga groundbreaking na tinatawag. So kailangan alam talaga nila. Kapag hindi nila alam, talagang kapabayaan na on their part. So you made it. I made it, pero late din ako. Hello? Meron naman ito. Hello? Ayan. Oh. Wala. Maingay yung naririnig ko. Oh. Bigay siguro kung hindi ko naririnig kanina ingay. Hindi, patayin nyo na lang yung mic ko. Yung mic ko ang may problema. Oh, yun. Oo nga. Maingay dun. Okay mga kaibigan, oras po natin. Ganap na pong alas 5:43. Ang pamahalaang palalawigan ng Pangasinan, mas palalakasin pa rin ang healthcare network at implementation ng serbisyong pangkalusugan sa lalawigan. So tiniyak po ni Governor Ramon Gico III na mas paigtingin pa ng pamahalang palalawigan ng serbisyong pangkalusugan sa buong Pangasinan sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga ospital at pagpapatupad ng mas matatag na healthcare network. So sa mensahe ni Governor Monmon sa Universal Healthcare Stakeholders Strategic Planning and Implementation nitong Lunes, September 1, tiniyak niya na ang pagkikipagtulungan sa iba't ibang ahensya para mapabilis ang pagpapatayo ng mga ospital. So target din ng pamahalang palalawigan na palakasin ang ugnayan ng 14 na government hospital sa pamamagitan ng Unified Database Ecosystem at paggamit ng Electronic Medical Records, so EMR. So sa Pangasinan, gawin na kung ano yung magagawa natin. Let's build more hospitals. That is a framework that will have to follow in the long term because that is the mandate of the Universal Healthcare Law, saad pa ng gobernador. At inihayag din ni Governor Gico yung ilang inisyatibo ng pamahalang palalawigan gaya ng procurement ng mga mammogram machines. Yan, may naalala ko sa mammogram machines. Pagtatayo ng prosthesis center at libreng animal bite treatment sa mga ospital. Ito yung inaabangan natin mga kababayan, itong libreng animal bite center. Kasi yung iba, kapag ka anong tawag doon? Isang vial. Yung ibang mga ospital na sinasabi nila good for 3, yung iba sinasabi nila good for 4. Pero ang totoo, yung na-interview din natin dito, yung mga membro ng PHO, Provincial Health Office, good for 5. Lahat yon. Kaya yung mga... Pero good pa rin yung magsasabing good for 3, good for 4. Eh yung wala talagang sinasabi, basta bumili kayo. Wala ka-share. Walang sinasabing maghanap kayo ng ka-share. I mean, basta ito yung bibilhin nyo. Mas matindi yun. Kasi yung palang, pag sinabing good for 4, may natitira pa rin na isang dose. So yung mga itinatabi nila, yun daw yung mga ginagamit nila sa kanilang mga kakilala, kaibigan, na binibigay nila libre. Or, yun nga, sabi mo, pwedeng yun yung gamitin nila at i-reserve na nila yung isang vial na inabot
na walang ka-partner. So maraming paraan ng Pag-iipon. Maraming paraan ng pag-iipon. maraming paraan ng Kasi parang, ibinigay mo na yung binili mo, tapos, syempre, hindi naman bubuksan sa harap mo yon. Oo. At saka malay mo, mas binuksan Oo. nila sa harap mo, kung ano yung ginawa nila doon. Binuksan Oo, nila kaya, kung ano. maraming nakapila. Kasi kung minsan, may mga pagkakataon na napakaraming pasyente sa bite center dahil hindi lang naman yung kagat ng aso. Andyan yung kalmot lang, lalo na pagpusa, kalmot, ano yan. So may mga time na napakaraming nakapila, ibinigay mo na, yung pala ang dami ring nakapilang vial doon sa kanilang safekeeping refrigerator. Naalala ko kasi yan kasi sa First District, marami pa rin kasi yung yung pondo nila para sa ayuda, hindi pa naubos. So inuubos na rin nila, pinamimigay na rin niya. Ngayon, yung mga TODA kasi 'di ba, meron sila yung kailangan nilang mag-secure ng kanilang mga license at kung ano pa mga pangangailangan. So merong ayuda para sa kanila. Kaya lang ang binibigay kasi is 2,000 per person para makatunog. Yun lang ginagawa ni Congressman Art. Para mas takil sunaidan, yung mas mabiyayaan ng mas marami, kailangan dalawa kayo doon sa 2,000. So mag-usap kayo, isa lang yung nakapangalan. So hahanap ka palagi ng partner mo. Kaya nga nung nandun ako, nagtataka ako, wala pa yung partner niya. Bakit itong partner nito? Doon ko naintindihan na 1,000 lang ibibigay. So doon sa 2,000, dalawa kayo maghahati. Kasi sabi ko, parang yung yun nga, yung sa anti-rabies. Sa bakuna. Na sabi humanap kayo ng partner nyo, humanap pa kayo ng mga ibang makakasama nyo bago sila turukan. Kasi nga, or yung iba nga, 3 nga Pero meron pa yung sabi mo, mas matindi. Yung iba, wala sinasabi. So yon, good for 5 yan na itinatabi ng mga kung sino man sila. Pero ito, maganda itong inisyatibo nito ni Governor Gico, yung pagkakaroon ng libreng animal bite treatment sa mga ospital. Kasi ngayon nga, sabi nga nung isa, Nathan, nakut kalabat na magano, nagasgas kalabat. Kailangan mong magpa-inject na. Kailangan magpa-inject, wala nang tanong-tanong. Pero noon hindi naman, sabi nilang ganon. Kaya parang mas marami ngayon yung iba naman, kahit na merong na anti-rabies na Yung aso, kaya pusa. Kailangan mo pa rin for peace of mind. Yung mga ganon. So yun nga, balikan natin, libreng animal bite center, bite treatment sa mga ospital. Ito yung isa sa mga inisyatiba ng gobernador ng Pangasinan. Also tinalakay din sa programa ang PhilHealth Yakap o dating tinatawag na Konsulta Benefit Package na suportado ng gobernador. Pero ngayon naririnig natin marami na talaga nagsusulong dito sa i-konsulta package. Yung Yakap, ito yung may libreng na rin, gamot. Pero dapat nakarehistro kayo dun sa clinic na magbibigay ng reseta. Ayan, sinabi pa ni Governor na ang programa ay susuportahan nga ng PhilHealth. Itong PhilHealth Yakap na i-course through to establish a sustainable nutrition program para sa kanyang mga kababayan. So by supporting the programs of our governor, we can leave a legacy, yung pinakamagandang healthcare not only for our province but in the entire Philippines. Ay naman kay Dr. Jerry Aherico Rosario, siya yung board member and chairman ng Committee on Health. Isa sa mga pinakamasipag dyan sa napaka-active sa Sangguniang Palalawigan. Sangguniang Palalawigan. Good morning, board member Jerry Aherico Rosario. And belated happy birthday. Samantala, yung nag-message si Ma'am Divine Mejia, good morning po sa inyo. Ganun din kay Sir August Mejia. Tanong niya kung may tubig ba dito sa Rizal. Konti lang. Dito sa tapat dito sa tapat ng Bedbox Hotel sa Rizal, meron ng konti, ang kalit-kalit, dyan, putok. Oo, kaya yung doon ako nag-park kasi baka paglabas natin, lumulutang na. Pero ngayon kasi Biyernes kasi, tataas pa yan, inaasahan. Magkakatubig siguro konti lang. Sana konti lang. Kasi 1.02 meters po yung high tide mamayang 6:00. Okay, dun sa bayan po ng Basista walang pasok ngayon. Dahil naman sa kanilang celebration ng
ng Araw ng Basista, 64th founding anniversary, at meron pong executive order na pinirmahan si Mayor Jolly Risuello. Suspension ng lahat ng klase sa lahat ng antas, daycare hanggang senior high school, sa public and private schools dun sa bayan ng Basista in commemoration of the 64th founding anniversary. So yung activity nila may Thanksgiving Mass ngayong umaga, and late after that yung wreath-laying ceremony sa Attorney Artemio Frias Park. Ayan. Good morning kina Tristan, Nuay at Gulay, Lynn Coronel, Aurea. Si Aurea. Ate Auring. Auring ba? Aurea de Guzman dyan sa may Barangay Salapingaw. Si Rolly Soriano, Joseph Toledo, tsaka Sir Joseph, kumusta ka na? Nag-retire na rin siguro to sa PAMA. Si Ernesto Masada at saka yung aking friend, si Grace Matro, at saka si Nanay Dading. Nanay Dading, good morning. Yan, maliwanag na po, wala nang multo. Ay, wala na. Although di naman sila, naalala, di ko talaga makalimutan yun. Pambugaw ng kailangan malakas sa radyo, pambugaw daw ng espiritu, mga nandyan sa tabi-tabi. Kailangan daw maingay. Yan, tama-tama, maingay tayo. Yes, may senyas. Ano yun? Break. Magbe-break pa tayo? Hindi na. O sige, alas 5:52, babalik po tayo pagkatapos po lamang na ilang paalala. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo na patako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ. Oras po natin mga kaibigan, alas 5:55 para po sa mga may motorsiklo. Ayan, tuloy-tuloy yung plate distribution caravan ng LTO Dagupan. Ayon kay Sir Romel Dawaton, meron silang naka-schedule bukas, Saturday, September 6 sa SM Center Dagupan. Kasabay po niyan, in fact, hindi siya kasabay. Tuloy-tuloy ito naman schedule sa Robinsons, Pangasinan, dyan sa Calasiao. Nag-umpisa nung September 3 hanggang bukas.
yung kanilang plate distribution caravan dyan sa May Lingkod Pinoy Center sa second floor ng Robinsons, Pangasinan. And then meron silang schedule ulit on September 13, 20, and 27 para sa motorcycles without plates. Ang model po ay 2014 hanggang 2017. Kasama din dyan yung old plates replacement. So, libre po yan. Dalhin lang ang inyong original or kaya photocopy ng ORCR at pakiusap po ng LTO Dagupan. Ano sa inyo ba may pila? Kung minsan, medyo nadidelay ng konti dahil sa yung signal ba? Dahil i-check nila yung record ninyo. Ang pakiusap, huwag nyong iiwan yung inyong mga papeles. Anos labat, sandali lang naman yun eh. Hindi naman kayo abutin ng half day. Sandali lang po yan. Dahil lalong tatagal na naman yung sa inyo kung iiwan nyo. Kasi nga, napaka-iksi na walang patience. So, ulitin ko, plates distribution caravan ng LTO Dagupan. September 3, nag-umpisa hanggang 6. Diyan sa may Robinsons, Pangasinan sa Calasiao, September 13, 20, and 27. Samantala bukas meron dyan sa SM Center Dagupan. At ang pakiusap pa rin ng LTO, anywhere. Kapag na-receive nyo na yung plaka, ikabit nyo. May karagdagang penalty na naman pala yun pag hindi nakakabit yung inyong plaka. At kung registered, yung last registration ng inyong sasakyan, hindi lang motor, kundi yung ibang sasakyan, ay within Region 1, pwede kayong kumuha ng plaka, anumang motorsiklo, anywhere, anumang LTO District Office dito sa Region 1. Kung Region 2 yung last na ni-register, hindi po kayo po pwedeng kumuha dito sa Region 1 dahil may directive ang Central Office na Region 1 lang ang kanilang i-cater. So yung suki natin na nagtatanong paano kung taga San Carlos kukuha dyan sa may sakop ng LTO Dagupan, po pwede po yun dahil nasa Region 1 lang yung last na registration ninyo. At so far, naka 63% accomplishment na sila sa kanilang backlog. 63% mula nung umpisa ng kanilang massive caravan nung buwan ng August, first week of August. Yes, at ito naman sa ano pa rin to, sa Senpelco, malapit na yung September 10 and September 17 para sa public hearing via online. Etong ARC case number 2025-1118, RC Senpelco and Basinloc Power Company Limited, joint application for the approval of the power supply agreement between Senpelco and Basinloc Power Company Limited with motion for confidential treatment of information and motion for provisional authority on or interim relief. Siyempre, ang ini-invite dyan yung mga consumer members ng Senpelco. Kaya pala hindi ko marinig boses ko. Bakit akinig ko? Okay, light to moderate to at times heavy rains ang maasahan po natin sa lalawigan ng Pangasinan, which may persist 2 to 3 hours and may affect nearby areas. Ito pong advisory na to ng PDRMO ngayon po alas 5 ng umaga. Ayan. Every 5 o'clock po yung pagbibigay po nila ng advisory. So, ito po yung rainfall advisory, light to moderate at times heavy rains. Yan. Yung, di ba yung bugso ng, parang kahapon, kagabi na ba yon? Hapon. Yung hapon, late PM, talagang ang lakas, parang tinodo niya na minsanan. O tapos, dala. Dahan-dahan na. Oo. Light Tudala. na. Limo oblay danom. Limo oblay danom. Dulapla. Tunda tula. Dulapla sa aramay kyan. Low-lying areas. Oo. At saka yung naging low-lying areas. At talagang dito sa yung mga area na to talagang hindi mo talaga ma-flood control. Kaya pag ganyan, biglang bubuhos yung napakalakas na ulan tapos matagal, lang minuto, mangkigtot, flood prone areas. Ang tanong palagi, kumusta na kaya dun sa amin? Pero good morning kay Mamataen Tropa. Ayan, kina Jerome, si Yaya, si Polly, JR, at saka si syempre, si Daniel. Sama mo na si Ludi. Yan, And Ludi. Pero ang leader ng tropa ay leader of the band, si DCV and Venice Chua. Good morning po.
Akala ko si Mamata. Kasi Mamata ang tropa. So, ang leader si Mamata. Mamata. Ayan. At saka kay Madam Rose good morning. Ganun din kay Achikora Aquino at Kuya Marjan sa tabang, si Marie at si Nino. Yan. Kuya Benji Tan, good morning. Tita Tsaka Ani. Tsaka sa lahat pa rin. Yung mga tagapakinig dito sa may Malimgas. Yan, good morning. At saka dito sa may Fernandez Street at sa lahat na ating mga tricycle drivers. Ingat po kayo ngayon. Wala namang walang gale warning. Ano lang po to, nup. Pero mga kaibigan, wala na po Ito tayo sa pa, dagdag ko lang kasi pinadala kahapon tapos na yung program natin. Good morning kay Dennis and Danya dyan sa Highlander Mayombo at saka ang wife niya na si Baby. Yan, saka si Oscar Dolormente. Wala na po tayong sapat na oras ng tabayanan po ninyo. Susunod agad, early in the morning. Makasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo kami po niyo nakasama. Sa technical side, si Ka Edwin Inong. Ako po si Liway Manantani para Gile. Ako naman si Susan Valdez Siadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a